I need your anointing, coming apart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me. I need your anointing, coming apart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. Yan mga kaibigan, kailangan natin i-worship ang Panginoon in spirit and in truth, mga kaibigan. Paano nga ba yung in spirit and in truth? Yun ang tanong. Paano ba natin i-worship ang Panginoon in spirit and in truth? Mga kaibigan, kailangan in spirit. Solim po ang pag-worship natin sa Panginoon. Hindi yung pupunta tayo sa simbahan, ngunit ang ating mind ay wala doon sa mga preacher o yung nagsasalita sa salita ng Diyos. Kailangan focus, mga kaibigan, ang ating mind at saka heart doon sa nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Hindi yung punta ka sa simbahan pero kumakanta, ngunit ang isipan ay wala doon sa kinakanta, wala doon sa totoong kinakantahan. Dapat pag kumakanta tayo sa Panginoon, kinakantahan natin na nandyan talaga siya, tumitingin sa atin, nandyan talaga siya sa ating puso. Diba mga kaibigan, na nyo po ba pag kumanta tayo, timbawa heartbroken tayo, tapos kumanta tayo ng kanta, love song. Diba, sino ang iniisip natin ng mga time na yan sa kumakanta tayo or nakikinig tayo sa love song? Tapos heartbroken. Diba ang iniisip natin ay yung nagpa-broke sa ating puso? Tama ba ako, mga kaibigan? Diba? Tapos naalala ang mga nakaraan. Ganon yung pag kumanta tayo sa Panginoon, iisipin natin ang about kay Lord. Anon yun, mga kaibigan. Hindi yung kakanta lang sa bibig, pero ang mind is very nasa sa ang bagay. Ay, ako, pagkatapos ng simba, pupunta na ako doon. Kasi kaya ko kinakwento ito, mga kaibigan, dahil karanasan ko po. Hindi po ako nagkikwento pag hindi ko po naranasan. Naranasan ko po eh. And then pag nagpe-pray din, lalo na yung prayer, memorization na prayer, was out of mind. Yung mind pala ay nasa mga minsan minamadali pa yung mga memorization na mga prayer, minamadali pa. Wala din sa pag-iisip. Kaya hindi po masasabing in spirit yun, mga kaibigan. Kasi may mix na nandun sa sanglibutan yung iniisip. Pagkatapos dito pang prayer, mag-aano na ako, magmarites na ako or ano bang dapat gawin, no? Yung mga plano-plano sa buhay natin. Yung mga kaibigan, Kaya kailangan, pag may nagsasalita tungkol sa Diyos, focus, mga kaibigan, pakinggan. And then,
yung talagang iisipin natin ang about kay Lord. Lalo na sinabi sa atin, saan ba yun? Sa Mark chapter 12 verse 30 yan. Love God with all your heart, mind, and soul. Love God with all your mind, heart, and soul, no? Yan mga kaibigan, yung tatlo na yan. Yan, pag once na meron tayo niyan, mahal natin ang Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating puso, at sa ating kaluluwa. So, hindi yan mahiwalay. Hindi mahiwalay ang tungkol po sa bagay ng Panginoon. Tungkol sa bagay ng Panginoon. About God. Hindi po yan mahiwalay kasi mahal natin eh. We love God with mind and heart and soul. Hindi po mawalay. At kahit sa feeling natin. Pero yung pagmamahal na yan mga kaibigan, hindi po yan kagaya sa pagmamahal natin sa ating sa tao na mahal natin yung crush natin. Hindi po ganun. Iba po yun, yung pagmamahal. Based sa experience ko, na masasabi ko ay ibang-iba po. Dahil ang pagmamahal na yun ay nasa puso, nakadikit po siya. Nakadikit at wala pong iniisip na mga yung kagaya sa tao na pagmahal natin ang tao ay gusto natin mayakap or gusto natin na yung, di ba, about kissing or something, no? Hindi po ganun. Ako po, yung naranasan ko, yung sa love ko kay Lord, pag nagsasalita ako tungkol sa Kanya, nandoon talaga yung na-feel ko yung gumaan yung puso ko at yung joy na na-feel ko, Lord, nandiyan ka lang talaga. Nandito sa puso ko. Yung pagmamahal. Kung paano mo ako niligtas, kung yun ang naisip ko na kaagad yung mga nakaraan, yung mga past years na paano ako nagkaroon ng mga problema. And then, kung paano ako niligtas ni Lord, doon nafe-feel ko yung love niya sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong pagpanood ng bidyong ito. At sana po may natutunan kayo. Meron pa po itong karugtong. At sana po ay mapanood nyo rin. God bless you po sa inyong lahat.